We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Maluyang bulos kan tubig, padagos na pigsosolusyonan kan MNWD. Harong natumtum nin kalayo huli sa napabayaang pigluluto. Asin, produktong gibo sa water lily, hanap buhay kan mga residente sa sarong barangay sa Naga City. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, unina ang Balitang Bicolandia. Hatod miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatunin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpuprotehiran. Live hali digdi sa GMA Complex sa Naga City. Ako po si Kate Dolovieres. Bagong modus ning text scam na subuot may traffic violation ang nakaresibi, lakop ngunyan. LTO asing PNP Anti-Cybercrime Group nagpatanid sa publiko na makakaresibi kan siring na text message. Uya ang report ni Chris Novello. Planong magpasiring sa opisina kan LTO sa aga kan motoristang si Santiago. Ini nga nang i-validate sa opisina ang sayang naresibing text message na subuot may nakumitir siyang traffic violation. Nakapalaman kaya sa text message na masususpendiran sa iyang driver's license kung dai makabayad nin multa. Ma-verify po sa LTO na mayo man akong violation. Mayo man po akong violation, tanong na nakareceive ako ng text scam na araw yan. Ang LTO Naga District Office nanuturan man ang pagdakol kan mga motorista na nagbe-verify sa sindang opisina dapit sa nare-receiving mga text message. Tinawan doon ka na hensya na scam subot ini asin day basta-basta magtubod sa siring na modus. Ilang clients na pumunta rito, sunod-sunod pati yan. Everyday meron dalawa, isa or tatlo. Kaya sabi ko nagtatako, hindi naman kayo may usually nagbibigay ng mga ganyan na message. Kasi kung na-apprehend ka, ikaw mismo ang pupunta sa LTO, di ba? Inalerto man kan PNP Anti-Cybercrime Group ang publiko sa panibagong modus ng phishing scam o klase ng panduloko na nagpapadala ng malisyosong text message o email sa sarong individual. Duman po sa mga nakaka-receive ng mga arog kaya ng mga text messages. So I would advise po na dai po mag-entertain kan mga arog kaya na text messages. Pag may violation kita sa trapiko, pero may kitang personal na titikitan. Bagong modus po ini. Abiso pa kaini na marepang i-block na sanaan mga numero nagpapadara kan siring na mensahe sa nibapang estilo ng scam. Kay panan si Carlo Abonita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Balik kulungan ang sarong 35 anyos na drug personality makalihis na madakop sa ginibong buy-bust operation kan mga otoridad sa Barangay Santa Cruz, Naga City. Nakua sa pigkukonsiderang high-value individual ang duwang sachet kan pigtutubudang shabu na nagkakantidad 6,800 pesos. Sa backtracking kan mga otoridad, enot nang nadakupan sospek sa kaparehong operasyon sarong taon na ang nakakaagi. Makalihis ining makuanan nin maabot sa 6.8 million pesos nin shabu. Nadismiss subuot ang kasong pigsunad sa sospek nin huli sa technicality. Nahampang liwatan sospek sa kasong pagbalgar sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Proposed resolution na nagtutulod sa investigasyon kan subuot anomalya sa laug kan City Hall pigkontra kan sarong konsehal kan syudad. Kuntano, tutukan sa report ni Jessica Calinog. May I request that this proposed resolution be included in today's session. A resolution enjoining the Sangguniang Panglungsod of Naga to exercise its oversight function over internal procedures within the local government of Naga. Sa ika-89 regular session kan 14th Sangguniang Panlungsod kan Naga,
Piglatag ni City Councilor Gail Abunal Gomez sa privilege stand an sa iyang propwestong resolusyon na nagtutulod kan investigasyon sa nagluwas na mga espekulasyon sa subuot anomalya sa Laugcan City Hall. Alagad sa pagtukar kan nasambit na resolusyon, pighayag ni Councilor Buddy Del Castillo an sa iyang pagduwa-duwa sa pigtutulod kaini. We will be conducting an investigation. There should first be document which will be the basis of our investigation. And as of now, there is no document yet which will say saan kita mapun, saan kita matapos. Madam Chair, it's in the title, Oversight Committee. So, NBank po, the Sanggunian as a whole. As to the pertinent documents, Madam Chair, mayo pa man po talaga, tadai pa nagpupuon. Sigun ki Konsehal Del Castillo, an sa iyang pigpupunto, ang sanggunian mismo nasambitan sa dapat kuta ng confidential na kasuratan na naisa publiko na. Para sa kuya, inutil. Dahil maski pa talagang totoo si Ginibo mo, impartial si isip mo. Pero ang tao dahil matubod. Why? Dahil saro ka sa pigsasautan. Independent body subuot ang dapat na mag-eskusar kan investigasyon, siring kan Office of the Ombudsman. Huli sa pagkontra ni Councilor Del Castillo, nagkaigwanin Division of the House. Siyam an pabor sa resolusyon, kaya naaprobahan man ini. Sa ngunyan, mahalat na sa namandaa si Del Castillo sa masunod na magiging progreso kan gigibuhon na investigasyon, asin kan mga dokumento o report na sa indang mariresibe. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Sarong-harong sa Pili Camarines Sur totally damaged, makalihis na masulo. Napabaya ang pigluluto kausa subuot kan kalayo. Mantang dump truck na may kargang quarry aggregates nasulo sa Tabaco City. Ang detalye, aramunta sa pagtutok live ni Chris Novello. Chris? Kate Mayong na isalbang gamit asin totally damaged ang nasulong harong kasuudma sa Pili Camarines Sur. Marikas na natumtom ng kalayo ang harong na ini sa barangay Pawili, Pili, Camarines Sur, pasado alauna ng hapon kasuudma. Gibo sa light materials ang harong kaya marikas na naglakop ang kalayo. Ang napabayang niluluto ang hihiling kan BFP Pili na pigikanan kan kasulo. So, kausa kang kasulo tabi, iyo itong cooking stove. So, napag-araman na nagluluto, kaya nga nagluluto so taong duman and then medyo nagpanic and so napabayaan na. Ansaro sa nakaisar sa harong na si Oli da inya tunay na pangaran, inabutan kan GMA Regional TV Balitang Bicolandia na naghanap kan sa iyang mga gamit sa eskwela na pwedeng mapakinabangan pa. Istorya kaini, maisubot siya sa indang harong kan mangyari ang insidente. Wala. Sayang. Sa datos kan BFP Pili po Enero hasta sa presente, suminakat na sa 14 ang structural fire sa Banwaan. Masalang kaini sa anong na insidente ka nakaging taon sa parehong panahon. Sa Tabaco City, Albay na suluman na sarong dump truck sa gilid kan tinampo sa Barangay Buang. Sa pag-imbestiga kan BFP Tabaco City Fire Station, pasiring kuta na sa Banwaan ng Bato Camarines Sur ang truck na may kargang quarry aggregates kan mangyari ang insidente. Sa ngunyan inaarang pa kan BFP kung ano ang pigpuunan kan kasulo. Kate, maski iyo ang mga nagiging kausakan kasulo paurutro man ang pagirumdom kan Bureau of Fire Protection sa publiko na magpasiguro asin rigmat nganing makalikay sa mga siring na insidente. Kate? Jos Mabalos, Chris. From 1 to 10, rate your freshness ngunyan na tag-init. Totally, hindi naman na totally fresh. Ano lang ako, mga nasa 5 out of 10. Boss, ngunyan na tag-init, gurano ka ka-fresh from 1 to 10? 10 po. Ano 10? Kakarigos ko ano daw. I think 8.5 over 10. Ano 8.5? Kahit po mainit, syempre, kahit po naman po garay alaga na sa dire and Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini
ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Gadanan sarong 52 anyos na rider sa banggaan kan sarong motorsiklo asin truck sa Maharlika Highway porsyon kan Bicol Bridge, Barangay Iberica, Labo, Camarines Norte. Sa inisyal na investigasyon kan mga otoridad, binabaybay kan motorsiklo na minamaneho kan biktima ang kalabaan kan tinampo asin pasiring kuta na sa banwaan kan daet. Alagad aksidente ining nakalaog sa balyong linya kan tinampo na naging rason para makasalpok sa kasabatan na truck. Nagsapo nin malalang tama ang rider na tulos man na idinalagan sa ospital, alagad daina nakaabot nin buhay. Mantang salbado man ang driver kan truck, sa ngunya nagpapadagos pa ang investigasyon kan mga otoridad sa insidente. Pagmantinir kan mga masitas asin kahoy sa Naga City, medyo pasakitan ngunya na tig-init sigun sa Naga City Parks and Recreational Facilities Management Office. Kung taano, aramon ta sa istorya ni Jessica Kalinog. Padagos ang mga espuwerso kan Metropolitan Naga Water District nganing mapakaray ang distribusyon kan supply nin tubig sa saindang mga konsumidor. Nag-inspeksyon naman ang opisina sa duwang gigibuhon na pumping stations sa Pacol asin Carolina na piglalaumang matatapos sa Disyembre. Ini makakatabang man subuot na masimbagan an maluyang bulos kan tubig sa pirang pigsusuplayan kan MNWD. Kaipuhan na maray ang tubig, urog na ngunya na tig-init, dakula nga ni daan papel kaiyan sa pagmantinir kan mga nakatanom na kahoy asin masitas sa mga Center Island asin Parke kan Naga City, urog na sa panahong ini. So sa ngunyan tag-init. So pala labo-labo ang samuyang pagbubo. So mga halaman oral daw. Even Saturday and Sunday, nag-overtime ang mga tao mi. So kaya grabe ang init. So imagine, iling ang grass mi dyan, no, talagang nagdadry. So mga plants mi, nagkagagaradan dahil dito sa heat wave na ini. Apuera sa init kan panahon, dagdag pang angat sa pagmantinir kan mga masitas asin kahoy sa syudad, an maluyang bulos kan tubig. Kaya may mga lugar na dainaninda na aabot para bubuhan, asin isi-schedule na sa nakinaagahan na naman. Talaga kami ng sarong tao na kung saan ang gigibuon niya lang, panoon itong apatming lorry, na nga ning pagkaaga, pag nagbubuot ro kami, igwang laog ang lorry. Pigrikisa na kan MNWD, ang linya kan tubig na pigsasakduhan kan City Parks, asin nahiling na makusugman ang pressure kaini. Pigabisuhan naman ang opisina na makikoordinar sa MNWD na aning maipahiling kung may kaipuhan na ribayan, pakarayon o kung may leakage sa linya na posibleng nagkakausa kan maluyang bulos kan tubig after the meter. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, padagos na pigbabantayan ang kumpul nin mga panganuron sa luwas kan Philippine Area of Responsibility. Sigun sa pag-asa, da ipaman pigahali ang tsansa kaining ma-develop como sarong low pressure area sa mga masunod na aldaw. Posible pang magkaigwanin pagbabago kaya padagos ining imomonitor. Mayo pa ining epekto sa ngunyan sa nasyon, alagad nagdadanay o madanay ang frontal system asin easterlies. May pirang lugar man sa Bicol region na posibleng maka-eksperyensya nin danger level kan heat index sa aga. Kaibanan dyan ang 45 degrees Celsius sa Viracatan, Duanes, 43 degrees Celsius sa Masbate City, asin 42 degrees Celsius sa Pili, Camarines Sur, asin Legazpi City sa Albay. Sa datos man kan Metro Weather, may tsansa nin warak-warak na uran sa Camarines Provinces, Albay, asin Masbate. Mahaloy nin labi sarong semana ang binukasang Agri-Trade Fair sa Banwaan kan Labo, Camarines Norte. Katakod kan selebrasyon kan sa indang kapistahan. Ang nasambitan ng aktibidad parte kan pagsuporta kan lokal na gobyerno sa mga paraoma sa Banwaan. Dakulang tabang man subuot ang trade fair na ini sa mga paraoma para marikas na maipabakal ang sa indang mga produkto. Aminado kaya ang mga paraoma na huli sa mainit na panahon, apektado na kaini ang sa indang mga pananom. Po, medyo natutuyot po ngayon kasi gawa nga po niyang sobrang init. Nagdidilig na lang po para makasurvive yung aming pananim.
Lettuce chips nagibukan sarong grupo kan mga paraoma sa Naga City saro sa mga ipigbida sa selebrasyon kan Farmers and Fisher Folks Week sa syudad. Agri-talks o pagtukar sa man-iba-ibang kaaraman siring kan crop insurance pigsagimuman kasabay kan aktibidad. Uyan report ni Jessica Calino. Dapat mayong sayang, gabos dapat mapakinabangan. Iyan daan pigtukdo kan Naga City Agriculture Office sa grupo ni Nanay Annalyn kan Barangay Balatas. Kayaan mga reject na dahon kan lettuce na pinatalubo sa paagi kan hydroponic sa indang pigigibongon yan na lettuce chips. Sa mga trade fair para mientras ninda ining pigpapabisto asin pigpapabakal nin 100 pesos per pack. Iyan po kaya may dagdag kami dyan na dikit na arena, kung ano. Tapos, ngunyan po tayo nag-trade fair kami, may mga nakaka-encounter kaming bawal palansin na ng iba-ibang mga ano kang, alimbawa, ang arena po kaya kadakol variety, alimbawa, kasaba. Iyan po ang saro yan sa pigaadalan mi para si gabos na customer matawan mi. Ang mga produkto kan grupo ni Annalyn asin iba pang farmer organizations hali sa 10 agricultural barangays kan syudad iyuman an bida sa piglansar na agri-fair katakod kan Farmers and Fisher Folks Week. Sigun kay Acting City Agriculturist Ernest Asense III, apwera sa pagpapabisto kan mga produktong igwa sa syudad. Lauman kan sa indang opisina na urog pang maedukar ang mga nagyenyong paraoma asin parasira, dapit sa priority commodities asin crop insurance. Kay po ni reorient ang implementation po ang policies and guidelines sa babarabago every year. Arugon yan, dati 3 hectares sa maximum, ngunyan 2+1 na, 2 hectares plus 1. So ini pong 2 hectares sa mga grains yan, rice and corn, ining plus 1 to give importance to high value crops. Pigserto man kan Agriculture Office ang padagos na suporta asin pagtaong asistensya sa mga nasa sektor kan agrikultura sa syudad. Dawa papakalihis kaining Farmers and Fisher Folks Week. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Ma'am, rate your freshness from 1 to 10. Ngunyan tag-init. 7 po. Ano 7? Haggard. 5 po. Sir, ngunyan tag-init. Rate your freshness from 1 to 10. Mga 8 ya. Ano 8? Mainit. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Sarong board members sa Catanduanes nagpasar nin resolusyon na naghahagad na magkaigwanin pagpapatrolya ang Philippine Navy sa kadagatang sakop kan lugar. Sarong pigtutubudang tracking device, nadukayang nagpapataw-pataw sa kadagatang sakop kan probinsya. Uyan report ni Chris Novello. Makalihis manutaran ang sarong Chinese vessel kan nakaaging bulan sa kadagatang sakop kan Catanduanes, mas pigtututukan pa sa ngunyan kan provincial government ang seguridad sa bilog na probinsya. Huli kaini nagpasar si board member Edwin Tanael ng resolusyon sa Sangguniang Pandalawigan na obhetong mas pahiguton ang pagpapatrol asin magkaigwanin mga personahe kan Philippine Navy sa islang probinsya. Hagad man kaini ang tabang kan Administrasyong Marcos para mas maabantayan kan Philippine Navy ang parte kan Pacific Ocean. Tulong-tulong tayo na magmatsyag, maging vigilant tayong lahat sa mga nangyayari sa kapalibutan at kung anuman ang ating nakikita, lalong-lalo na sa ating mga mangingisda, ipagbigay alam kaagad sa ating pamahalaan. Kasabay kaini inalerto naman kan mga alkalde sa isla ang mga parasira na tulos mag-report in kaso igwang manutaran ng mga foreign vessels sa kadagatan, urog na sa East Coast kan probinsya. Kung kadakali na mayroon po tayong nakita talaga nga diesel dyan sa ating karagatang Punambigan, ipaabot po natin dito sa amin dito mismo sa ating opisina at ating ipaparating po sa mga kinaukulan. Mientras tanto, sarong unidentified foreign object na pigtutubodang tracking device ang nanotaran na nagpapato-pato sa kadagatang sakop kan Karamuran kan Abril 6. Tulos man ninipig turnover sa mga otoridad kan nakakuang parasira. Alagad sa ngunya nagpapadagos pa ang investigasyon kan mga otoridad sa nasambitan ng nadiskubring bagay. Nag-coordinate kami ngayon sa ating Philippine Coast Guard at sa Maritime Police for the possible identification ng device. Ini si Chris Novello, Balitang Bicolandia.
Nanonotaran ngunyan ang hababang supply nin sira na madadakop kan mga parasira sa Barangay Plaridel asin iba pang mga coastal area sa Banwaan kan Santa Elena, Camarines Norte. Ang pigtutok dong rason kay ni iyo ang padagos na pagdakol kan fish pen asin fish cages sa municipal waters kan Banwaan. Sigun sa Barangay Fisheries and Aquatic Resources Management Council, huli sa isyong ini, nagkukondusir ng ngunyan ang sangguniang panlalawigan nin investigasyon dapit sa unregulated fish pens. Enot naman na ipinaapod kan sangguniang panlalawigan ang Office of the Provincial Agriculture, BIFAR, asin kapitan kan Barangay Plaridel, tanganing magkaigwanin mas mahiwas na pag-aadal sa nasambitan ng issue. Sa ngunyan, desidido subuot ang mga otoridad na masolusyonan ang problema tanganing daiman maapektaran ang pagbuhay kan mga saradit na parasira sa lugar. Bagong edipisyo na nagsisirbing evacuation center sa Naga City, nahilingan na tulos nin mga raot. Alagad Naga City Engineers Office, pinahimutikan na delikado ang edipisyo para sa magamit kay ni. Uya ang report ni Rosie Nieva. Nilinaw ngunyan kan lokal na gobyerno kan syudad ni Naga na pusog asin mayong dapat na ipaghandal ang publiko sa estado kan PAGCOR Multipurpose Evacuation Center sa Balatas Development Complex. Enot na kayang nagluwas ang impormasyon na igwana tulos nin mga raot ang nasampitan ng edipisyo dawa day paman ini nahahaloy poon kan ipatindog. Day man po appropriate term itong hazardous dahil kung hazardous po baga delikado o nga ni pwedeng laugan. Sigun sa City Engineers Office, mayo ni dapat na kwestiyonon sa integridad kan edipisyo, huli tamarhay man ang pakagibo ka ini. Naglataw sa naan minor problems kan pirmi na ining pigagamit. Alagad tulos man subuot na pig-irahay ang pirang nahiling na dikit na problema. Nagkokos kang leak is a hairline crack duman sa roof deck. Na ang remedy man lang po duman waterproofing. Pero in general bako po itong something to be alarmed with na in danger ang magamit kang building. Sa ngunya nagkaulay naman subot ang City Engineers Office asin ang kontraktor kan edipisyo para sa gasto sa ginibong pag-repair kaini. Kaibanan si Gerald Gandia, Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Sa bulan nin Hulyo, posibleng po na ang konstruksyon para sa pag-irahay kan Daet Airport. Kaya sibot naman ngunyan ang sangguniang panlalawigan sa pagkumpleto sa mga kinakaipuhang rekisitos. Kung saan ang kulang na sana iyo ang pagbakal sa pirang lote na tatamaan kan runway extension. Alagad may pagduda digdi ang minority board members, partikular na sa issue manungod sa pagkakaigwanin regular na flight asin masyerto na diin na mauutro ang enot na naging problema kung saan nagharali ang mga airline company huli sa dikit na pasahero. Apara kaini mas marhay subuot na pondo na sanakgikan sa kaap ang gamiton sa pagbakal nin daga asin diin na magbutas nin dakulang kantidad ang gobyerno probinsyal. Sa ibong kan pagkontra kan pirang board members na ipasarman giraray sa sangguniang panlalawigan ang resolusyon na nagtataong poder sa gobernador na bakalun na ang mga maaapektarang daga. Paggibunin mga produkto gamit ang water lily, piguhurot na buhayon sa Barangay Mabolo, Naga City. Oportunidad na magkaigwanin dugang nahanap buhay, dakulang bagay man para sa mga residente kan barangay. Uyan istorya ni Jessica Canino. Ang mga ekipahing ini na nakatambak na sana sa may dating barangay hall kan Mabolo, Naga City. Iyo subuot ang pigagamit dati sa paggibunin briquettes o uring gamit ang water lily. Taong 2013 kan ito ini sa barangay kan DTI. Alaga dahin na naipadagos ang produksyon. Ngunya na taon, pigmamaot kan barangay na maibalik ini. May season na ang sa Tuyang Bicol River talaga po napapano yan ng water lily. Kaya natawang kami kaya ng pondo kang DTI na kaya sa bricketing machine. Nahiling ninda si volume kang water lily sa salog. Kung may magagamitan kan water lily, makakatabang manda ini na mainaan ang volume kan natatambak sa saindang nasasakupang lugar.
Haros matahuban na nin water lily an porsyon na inikan Naga River digdi sa barangay Mabolo. An mga iyan naaatong asin natitipon sa sarong lokasyon na posibleng makabara sa agihan kan tubig. Sigun nga ni Kitatay Eduardo, kung magamit na ang water lily sa paggibong produkto, baka lamang dain na sinda pagbahaon, pag-abot kan tig-uran. Tadig di sa muya, baga binaba, bagan number 1 na pag nagba, si basurang niya akong si Raram nasusulat kang water lily. Alaw na tubig digdi. Ang grupo ni Tatay Eduardo, iyuman ang tutukdoan kan produksyon nin water lily briquettes. Ang grupo man kan kababaihan sa barangay, tutukdoan na magibo nin handicrafts gamit ang water lily. Sarap po niyo sa samuyang hali-hali min ang pigahalat na matabangan kami para magkaigo po kami ng livelihood. Iniyo pong water lily iniyo, ma'am. Kumbaga, dakulang bagay, dakulang tabang kasi inot na inot sa kalikasan po. Sangunyan, solamenteng kahagadan kan grupo, padagos man lugod sindang suportahan kan gobyerno, nganing sa maabot na panahon, maiheras manindaan kaaraman sa iba pang komunidad. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Kapuso Primetime King Dingdong Dantes nagtitinir na certified kapuso makalihis na magpirmaliwat nin kontrata sa GMA Network. Uyan report. It's official! Dingdong Dantes remains a loyal kapuso. Nagtitinir na certified kapuso si Dingdong Dantes. Ini makalis na liwat na magpirma ang Kapuso Primetime King ning kontrata sa GMA Network Center ngunyang aldaw kasabay kang Dingdong Dantes Kapuso Day. Presente sa okasyon si GMA Network Chairman Attorney Felipe Algozon, GMA Network President and Chief Executive Officer Gilberto R. Duavit Jr., GMA Network Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe Asialong, Senior Vice President for Entertainment Group Lilibeth Razonable, Senior Vice President and GMA Films President Annette Gozon Valdez, Senior Vice President and Head of GMA Integrated News Regional TV and Synergy Oliver Victor B. Amoroso, Senior Vice President for GMA Pictures and First Vice President for Public Affairs Nessa Valdelion, Senior Vice President for Corporate Strategic Planning and Business Development, and concurrent Chief Risk Officer and Head of Program Support Reggie C. Bautista, as in Chief Marketing Officer and Head of Sales and Marketing Group, Lizelle G. Maralag. Kaya ako na mismo magpapasalamat na pumirma siya ulit, ni-renew ang kanyang contract sa GMA. Pero ito lang ang masasabi ko, hindi pa niya nararating ang pinakatuktok ng kanyang mararating. Kaya Dingdong, maraming salamat and I hope GMA and you will go higher together. This is indeed a very happy and proud day dito ngayon sa GMA. Through these years, you have added value to yourself and GMA is very proud and happy that we are part of that journey. Di man napugulan ni Dingdong na maging emosyonal sa mga congratulatory messages na sa iyang naresibi. Masasabi ko na dahil sa GMA, naging klaro kung ano po yung pangarap ko sa buhay. At ito po yun, nandito po ako sa harapan ninyo, fulfilling that dream every day. Kaya maraming salamat sa muling pagtitiwala po ninyo. Antes na maging household name, nagbida si Dingdong sa iyang first hit series sa GMA Network na TGIS. Hasa sa magbida man sa Encantadia, alias Robin Hood, Jezebel, Royal Blood as in iba pa. Host man siya ngunyan kan Amazing Earth as in Family Feud. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hala sa man iba-ibang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabicolan. Ako si Kate Dalovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na persa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.